Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. In the last Blue Ribbon committee hearing, I think it was under Erwin Tulfo already, the 18 were invited anyway, but they refused to show up. Instead, they went up to Senator Robin Padilla's office to hold a press conference. Doon mo makita yung agenda, iba eh. May suspecha kami, destabilization yon. Kasi anong ginagawa nila sa Senate, wala naman silang planong umatendo sa legitimate na Blue Ribbon hearing. But nagkumpul-kumpul sila. Ang information doon, although raw at saka unverified, mukhang gagamitin yung 18 pangtawag sa armed forces. Para ang casus belli, yung inape, yung 18 nakapabaro dati nung sa armed forces. Kaya lang, hindi lilipad kasi nga, wala na, dininay na sila, dinisown na sila ng Philippine Marines at saka ng buong armed forces. So, hindi lilipad yon. But again, hindi natin maalis na ina-attempt nila yun eh. Kasi ang nakapagtaka, bakit? Kaya nga nag-lockdown sa Senate noon eh. Because of the intelligence information. And we met with the intelligence officers ng PNP saka ng armed forces. Pinapabalidate namin sa kanila yon. Yung report na pwedeng gawing parang trigger. Trigger yung presence ng Marines na halimbawa, nag-attend pagkatapos kinontempt, baka pwede nyo na mag-spark ng something, it could be bloody kasi nasa loob sila ng Senate. May information pa nga meron na ipasok ng mga armas nun eh. Was that ever confirmed? Blue What can we Ribbon sila expect next? sa ngayon, Senator. with the 18 alleged Marines. Ano yun? Say again? Baka mag-Blue Ribbon sila sa EDSA with the 18 alleged Marines. Well, nag-Blue Ribbon na nga sila sa, di ba? Sa labas. Na kinancel naman noong events place kasi nga unauthorized. Kaya ang tumawag na nga ng Blue Ribbon hearing, si Mike Defensor na eh. Hindi na nga yung senador eh. So definitely, merong agenda rito na sabi ko nga, subject to validation. Kaya pinapabalidate namin, ano ba talaga ang plano? Itong sa INC ngayon na nangyari sa EDSA, I don't think may kinalaman ito sa usapin sa Blue Ribbon. Ito talagang nag-ano sila rito in defense of Senator Marcoleta para mapigil yung pag-aresto sa kanya. And balik ulit sa unang usapan nyo kanina, nanonood ako, na hindi makaka-afford mag-blink ang government. Tama si Ami, tama si Ronald. What can we expect Wala from the naman Blue iniwala. Ribbon, Senator? Kayo yung Vice Chairman ngayon. Kasi ang sinasabi naman yung mga nag-rally naman ng weekend, yung White Ribbon March, ituloy daw yung investigasyon sa flood control. Kahit sino daw ang tamaan. Ano po ang maaasahan natin from the Blue Ribbon in the coming weeks? Yeah, tuloy naman yun eh. Nag-usap-usap na rin kami kaming mayorya. Itutuloy naman talaga ni Senator Erwin yon, yung pagdinig doon. So, at willing nga siya tawagin yung 18 eh. At kung sino pa yung dadagdag eh. Kasi mag-ano rin yun eh. Alam mo, matagal na akong investigador, mag-self-destruct din yun eh. Pag naharap yun sa marami nagtatanong, magkakabuhol-buhol yun eh. Parang nawala. Okay. Sir, are you still there? Parang nawala siya. Yes, sir. Yeah, Yeah. yes. Sir, dun sa punto nyo na government cannot afford to blink, okay, we get that and it has to resolve the issue within the next couple of days. Pero how do you see this being resolved? What do you foresee or what are the best options here on the table for this to be resolved? I'm talking about, of course, EDSA. Well, let's put it this way. Let's just hope na hindi mauwi ito sa isang madugo na pangyayari. Sana mauwi ito sa mahinahon, whatever the conclusion is, maging mahinahan sana. Sana hindi mauwi sa gulo kasi sa tingin ko lang hindi sapat yung hindi justified yung pinaglalaban dito sa nangyayaring massing of people in EDSA. Kasi pinaglalaban lang dito si Senator Marcoleta eh. Obvious naman eh.
Sa kanila na rin salita, di ba? Ang sentro ng kanilang issue ngayon, si Senator Marcoleta. Nagkataon lang na miyembro ng INC Senator Marcoleta. Siguro kung hindi, wala namang ganyan eh. Yes, sir. But, sir, let me put it this way. Are you hearing anything to the effect that, for example, feelers being sent out to military officers to join or to maybe withdraw support or to express support for Senator Marcoleta? Are you hearing anything of that sort? Wala, Ed. Wala akong narinig na ganyan sa ngayon. Okay. Okay, Senator Ping, I'm gonna pivot to a slightly related topic, which is, of course, impeachment. Mag-uumpisa na on Monday. I've read the pre-trial order. So, si Senate President Sherwin Gatchalian will be presiding officer. I wonder if you could talk us through that decision process. Paano po naging siya in the end? Because, of course, in the lead up to yesterday, si Senator Cheese Escudero, yung the name that was being fronted. Hindi pa formal. Kasi kaya kami nag-amin ng rules. Remember, nag-amin kami ng rules na mag-e-elect kami ng presiding officer. Na-publish yun eh. May publication yun. So, andyan yan. Nasa rules namin yan. So, wala pa kaming formal na pag-uusap na pagkakasunduan na kung sino talagang presiding officer. Okay. So, of course, may first crack dyan talaga si Senator Sherwin. But initially, before na lumutang na siya yung magpe-preside, may usapan talaga kami na either si Senator Kiko o si Senator Cheese ang napipisil namin na magpe-preside para smooth ang kasi abogado yung nasa itaas, siya yung parang pinakabastonero. Kasi alam mo, hindi magandang pangitain yung kada na lang motion hindi agad magro-rule ng overruled or denied yung presiding officer. Kung hindi naman abogado, limitado yung knowledge sa rules of court, sa procedure, di ba? So, hindi maganda pangitain na each time, ibabato niya doon sa amin, sa body. Kasi unless mag-overrule siya o kaya mag-sustain siya, pero merong mag-object from among the senator judges, magdidiskusyon kami doon. Pero mas maganda yung panahon ni Senator JP noon, Senate President, na talaga may mando siya. Kasi alam niya talaga yung ginagawa niya. Alam niya, for that matter. Pero may magkakataon din na hindi siya nag-rule, dinadaan namin sa caucus. At sinasabi ko lamang na talaga yung abogado nagpe-preside. Kasi marami pagkakataon na may motion, agad-agad dapat overrule, sustain, dapat ganun kagad eh. Hindi yung kadan lang, malaking abala yung kung lahat na lang ng motion, hindi mag-rule yung presiding officer. Yun lang ang punto ko. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.